Kontrolado na ang sunog sa Barangay 264 sa Santa Cruz, Maynila. Bukod sa mga bahay, nadamay sa sunog ang bahagi ng isang eskwelahan doon. At live mula sa Maynila, may unang balita si EJ Gomez. EJ? Igan, idiniklara ngang far under control ang sunog na sumiklab dito sa Barangay 264 Santa Cruz, Maynila kaninang 5:06 a.m. Ayon sa BFP, naging pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil masisikip ang daan at ang mga bahay gawa sa light materials. Ay my gosh! Hala! Sobrang lakas! Ayan guys, so ang daming bombero. Kuha sa videong ito ang naglalagablab na apoy sa Barangay 264 Santa Cruz, Maynila. Sumiklab ang sunog kaninang pasado 2:00 ng madaling araw. Agad itong itinaas sa unang alarma. Dikit-dikit ang mga bahay kaya mabilis na kumalat ang apoy. Umabot ito ng ika-4 na alarma bago mag 4:00 kanina. Ibig sabihin, hindi bababa sa 16 na fire trucks ang kinailangang rumisponde. Hindi pa rin na yung apoy, mas lalong lumakas. Grabe, kawawa naman sila. Kawawa yung mga nasunugan. Nahirapan ang mga bumbero sa pag-apula sa apoy dahil masisikip ang daan. Maraming linya ng kuryente ang nagputukan. Umabot sa mahigit 120 ang fire trucks ng BFP at fire volunteers na rumisponde sa sunog. Marami sa mga apektadong residente walang naisalbang gamit. Ilan sa mga nasunugan ay nananatili ngayon sa Santa Cruz de Magdalena Chapel. Ang iba nasa San Jose de Trozo Church. Kasama ng ilan sa mga lumikas ang mga alaga nilang hayop. Ang 62 anyos na si Lola Lilia, muntik pa raw hindi makalabas ng kanilang bahay. Masyadong mausok, saka malakas. Nahilo akong bigla, saka malakas pa akong nervous ko hanggang ngayon. Hindi ko basta maalis. Nanginginig pa nga yung tuhod ko, saka yung dibdib ko dito. Nagdasal po ako ng malakas. Sana po matigil na. Ang 70 anyos naman na si Lola Erlinda, ginising at tinulungan na lang daw ng kanyang asawa para makalikas. Natutulog na po ako. Nagising ako sa sumigaw na, labas kayo, labas kayo. Yun ang pagkasabi po. Sa taranta ko, kung ano na lang yung pwedeng nabitbit na nakayanan po. Mainit na yung nadaanan namin. Napakahirap yung dinanas namin. First time po na nanginginig. Lahat na ng tupok na daw po. Inabot po doon, ma'am. Wala na natira. Yung sa pag-penetrate naman kasi, dahil informal settler siya, medyo nahirapan po tayo. Tapos nakapaligid, ospital, eskwelahan. Yung fault alarm na naman natin, ma'am, pinangunahan lang kasi natin para hindi madamay yung school. Igan, ayon sa BFP, nadamay pa rin yung bahagi ng eskwelahan, yan yung third floor, no, dahil may katabi itong 3 palapag na bahay na natupok nga ng malakas na apoy. Binigyan naman ng mga pagkain ng mga apektadong pamilya mula yan doon sa lokal na pamahalaan. At hanggang sa mga oras na to, inaapula pa rin yung apoy at inaalam pa ng BFP ang sanhi ng sunog, gayon din ang halaga ng pinsala. At yan ang unang balita mula po dito sa Maynila. EJ Gomez, GMA News.